Yo, what's up mga ka-Bex? So, ako nga pala si Bex at isang OFW dito sa Singapore. So, dahil magsi 7 years or 7 years na tayo dito sa Singapore, share ko lang kung ano mga naging journey ko dito. Way back 2018, nung una ako nakarating dito sa Singapore. So, ayan, isa pa rin ang naging amo ko. At yun pa rin ay si amo. Yes, 7 years na po tayong nangangamuhan dito sa ating amo. At alam nyo ba, ang una ko napansin dito sa Singapore, nung unang dumating ako dito, ang dami-dami nilang puno kahit sa highway. At makikita nyo talaga sobrang tatanda na yung mga puno nila dito. Kaya pala sila tinawag na Greenland. Sa totoo lang, dito sa naging amo ko in 7 years, talagang naranasan ko talaga na parang hindi ako katulong. Tinuring talaga ako na parang hindi katulong. Kung ano kinakain ng amo namin, yun din ang kinakain namin. At syempre, meron kang off day. Lahat nga pala ng katulong dito sa Singapore, every month talaga dapat nag-off day. At talaga kapag hindi nag-off day, binabayaran din yung mga off day na hindi nakuha ng mga katulong. At way back 2022, biglaan nga po palang na-stroke ang aming amo na hindi namin talaga iniasahan kasi okay naman siya nung mga araw na bago siya ma-stroke. Pero naka-recover naman siya din ng mabilisan dahil may mga therapist siya. Yan yung isa niyang therapist noon. Pero ngayon wala na yan. Medyo nagbago din ng rotation namin sa trabaho at sa paggising. Pero paunti-unti din naman kami nakapag-adjust ng kasama ko dito si Ate Alma. So ayan, nung tinetherapy si amo nung panahong ito pa yung therapist niya dahil ito sobrang masungit na therapist na yan. Yan yung talagang pinupush siya na, let's go, you can do it, ganon lagi sinasabi ng therapist na yon. At dahil nga sa mga therapist na tumulong sa kanya, yan nakakalabas-labas na si amo, nakakagala-gala na rin kami kung saan-saan, syempre kasama namin yung anak-anakan niya, at syempre kompleto buong pamilya yan. Ito nga po pala yung namin, itong nakaraang gala namin. Napapasalamat talaga ako kay amo dahil kahit papaano tinuring niya rin kami talagang pamilya. Kung saan-saan niya rin kami dinadala. Syempre, kung ano yung kinakain niya. At yung kung ano yung mga bagay na meron siya, sinishare talaga niya sa amin. Imaginein mo, walang amo. Hindi lahat ng amo talaga dito sa dito sa abroad. Kung ano yung kinakain nila, kinakain mo rin. Ganon. So kami, binabalik din namin kung ano yung binibigay sa amin ni amo, binabalik naman namin sa pagtatrabaho namin. So syempre, hard work kami. So yan nga pala ang aking mabait na amo na minsan tipos. So yun lang, yun ang aking simpleng kwento dito sa aking nag-iisang amo in 7 years. So yun lang po, sana po mas lumakas pa si amo. 82 years old na po pala siya. So yun lang, kamot siya ng kamot.